Evelyn's POV. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga bala na humahampas sa windshield ng kulay itim na sasakyan ni Evelyn. Madilim ang kahabaan ng probinsya ng Laguna at tayong liwanag ng kanyang sasakyan ang tumatagos sa masukal na daan. Pagod siya mula sa isang panalong kaso sa korte. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay para sa asawang si Marcos. Ngayong gabi ang kanilang ikalimang anibersaryo. Sandali na lang, Marcos, malapit na ako. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang singsing sa kanyang daliri. Maya-maya lang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang telepono sa loob ng sasakyan. Kaagad kumunot ang noo na nang makitang unknown number ang tumatawag. Sa pag-aakalang baka ito ay isang kliyente, sinagot niya ito sa pamamagitan ng Bluetooth system ng kotse. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tayong mabigat na paghinga lamang ang naririnig niya. Sino to? Ulit niya sa mas istriktong tono. Huwag kang uuwi, Evelyn. Isang boses ng babae ang nagsalita. Paos ito at tila nanginginig sa takot. Gusto ng asawa mong mawala ka sa mundo. Pinagplanuhan nila ito. Ang preno, tingnan mo ang preno. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sino ba to? Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, mabilis na nagbaba ng telepono ang babae. Baliw, bulong niya, pilit itinatago ang kaba. Ngunit hindi niya mapigilang mapatingin sa speedometer. Masyado na siyang mabilis para sa madulas na kalsada. Sinubukan niyang tapakan ng preno para bagaran ng takbo bago sumapit sa isang matarik na kurbada. Ngunit mabilis na tumibok ang kanyang puso nang maramdaman niyang lumapat na sa sahig ang pedal pero wala nang anumang resistance. Hindi maaari. Sambit niya habang pilit tinatapakan ng preno. Sa rearview mirror may napansin siyang isang malaking SUV na kanina pa pala nakabuntot sa kanya. Bigla itong nag-high beam dahilan upang masilaw siya. Pinilisan ng SUV ang takbo at malakas na binunggo ang likuran ng kanyang kotse. Napasigaw siya habang pilit na kinokontrol ang manibela. Ang kanyang sasakyan nagsimulang sumayaw sa gitna ng kalsada. Ang malakas na ulan lalong nagpahirap sa kanyang paningin. Sa bawat segundo ramdam niya ang malapit na katapusan. Sino bang gustong pumaslang sa akin? Si Marcos ba? Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko? Maya-maya isang malakas na impact muli ang naramdaman niya mula sa likuran. Sa pagkakataong to, tuluyan ang nawala sa kontrol ang sasakyan. Bumulusok to patungo sa isang malaking puno sa gilid ng bangin. Sa mga huling sandaling yon, parang nag-slow motion ang mundo niya. Naalala niya ang matatamis na salita ni Marcos kaninang umaga. Ang pangako nito na magsasama sila habang buhay, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon may nakatago palang talim na handang tumusok sa kanyang likuran. Boom! Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal ang huling narinig niya. Ang kanyang noo humampas sa manibela at ang dugo nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha. Humahalo sa malamig na tubig ulan na pumapasok sa sirang bintana. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, may aninong lumapit sa kanyang sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos ang tumigil sa harap ng kanyang pinto. Isang malamig na tawa ang narinig niya sa gitna ng kulog. Tapos na ang laro, Evelyn. Akin ang lahat. Wika na isang pamilyar na boses habang ang mundo niya ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Sa kabilang banda, ang amoy ng gamot ang unang gumising sa diwa ni Evelyn. Napakabigat ng kanyang mga talukap. Tila may mga batong nakapatong sa kanyang mga mata. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang paningin, sa malubong sa kanya ang nakakasilaw na puting kisame. Nasaan ako? Paos at halos pabulong niyang tanong. Salamat sa Diyos, Evelyn, gising ka na. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Nilingon niya ito ng bahagya at doon, nakita niya si Marcos. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, gusot ang barong at tila puyat na puyat. Ang mga mata nito ay mapula, bakas ang pag-aalala. Isang ekspresyong dati-rating nakakapagpagaan sa loob niya. Ngunit ngayon ang mukhang iyo'y nagdulot sa kanya na matinding pandidiri. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang huling sandali bago siya nawala ng malay. Ang SUV na bumangga sa kanya, ang boses na tumatawa at ang malamig na katotohanan na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang taong nag-utos na itumba sila. Evelyn, honey, can you hear me? I was so worried, I thought I lost you. Anito habang pilit hinahawakan ng kanyang kamay. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay, hindi sa takot kundi sa galit. Walang hiya ka?
Gusto niyang isigaw. Paano mo nagawang hawakan ako matapos mo ako subukan paslangin? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang alaala ng babala sa telepono ang umalingaw. Pinagplanuhan nila ito. Kung malalaman ni Marcos na alam niyang totoo, tiyak tatapusin ito ang sinimulan. Huminga siya ng malalim at pinigilan ng emosyon. Tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Marcos, ngunit walang bakas ng pagkilala. Sino ka? Malamig na tanong niya. Kita niyang natigilan si Marcos. What? Evelyn, it's me, Marcos, your husband. Husband? Kumunot ang noon niya. Umaarte siyang tila nalilito. Wala akong maalala. Sino ko? Bakit ako nandito? Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Marcos. Hindi ito lungkot kundi isang klase ng relief na pilit itong tinatago. Dok, gising na siya. Pero tila hindi niya ako kilala. Tawag ni Marcos sa labas. Pumasok ang mga nurse at doktor para suriin siya. Habang kinakausap siya ng mga ito, lihim niyang pinagmamasdan ng asawa. Nakita niya kinuha nito ang kanyang cellphone at mabilis na maitinext na kung sino. Ang kanyang mapagmahal na asawa ay tila nagdiriwang sa loob-loob nito dahil sa kanyang amnesia. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang napulabog nang bumukas ng marahas ang pinto ng ICU. Isang matangkad na lalaking pumasok. Nakasuot ito ng charcoal gray suit. Bawat hakbang may otoridad na tila pag-aari nito ang buong gusali. Ang mukha nito ay tila ninilok mula sa bato. Perpekto ngunit nakakatakot ang talim ng tingin. Ito ay si Liam Vance, ang bilyonaryong kilala sa pagiging walang awa sa negosyo. Anong ginagawa mo rito, Vance? Singhal ni Marcos, tumayo at hinarap ang lalaki. This is a private room. Di siya pinansin ni Liam. Dire-diretso tong lumapit sa kanya, sa kama niya. Evelyn, tawag ni Liam sa isang baritonong boses. Sino ka naman? Tanong niyang muli. Ngumiti lang ng tipid ang lalaki. Maaaring nakalimutan mo ang lahat dahil sa aksidente, Evelyn. Pero hindi ko hahayaang makalimutan mo kung sino ang totoong nagmamay-ari sa'yo. Lumingon si Liam kay Marcos na ngayon namumutla na sa galit. Umalis ka na, Marcos. Tapos na ang oras mo para magpanggap. Nandito na ang tunay na asawa niya. Naglabas si Liam ng isang dokumento mula sa kanyang coat at nilatag to sa kama ni Evelyn. Isang marriage contract. At doon, nakasulat ang pangalan ni Liam Vance. Kaagad na paawang ang labi niya. Ang kanyang plano ng paghihiganti nagkaroon ng isang komplikasyon na hindi niya kailanman inaasahan. Sino ka ba talaga, Liam? At ano ang kinalaman mo sa tangkang pagpastang sa akin? Nakatingin si Evelyn sa marriage contract na inilatag ni Liam. Kung totoo nga ang dokumentong to, ibig sabihin, hindi lang isang huwad na asawang kaharap niya, kundi isang mas malalim at mas madilim na sekreto ang bumabalot sa pagkatao nito. Anong kalokohan to, Liam? Sigaw ni Marcos. Evelyn is my wife. 5 taon na kaming kasal. I have the photos, the memories, and the law on my side. Lumingon si Liam ng dahan-dahan habang ang mga kamay ay kalmadong nakasubi sa bulsa ng kanyang charcoal gray suit. Ang batas? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi nito. Marcos, alam nating dalawa kung paano mo nakuha ang pirma ni Evelyn 5 taon ang nakakaraan. Pero ang kontratang hawak ko, yan ay may petsyang mas maaga. Under the law, your marriage is bigamous. Void from the beginning. Napasinghap si Evelyn. Sadyang pinlalabas na tila nililito siya sa mga naririnig. Sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mag-isip. Bakit may marriage contract ako kay Liam? Hindi ko man lang siya matandaan sa buhay ko bagong aksidente. Umalis ka rito. Akmang susugurin ni Marcos si Liam, ngunit bago pa to makalapit, hinarang na ito ng 2 malalaking bodyguard na pumasok mula sa labas. Huwag mong dungisan ng kwartong to ng presensya mo, Marcos. Malamig na utos si Liam. Hindi ka na asawa rito, isa ka na lang intruder. Tumingin si Marcos sa kanya habang ang mga mata ay pilit na naghahanap ng kakampi. Evelyn, honey, huwag kang maniniwala sa kanya. Nagsisinungaling yan. He wants your law firm. He wants your inheritance. Ako ang nag-alaga sa'yo. Mariin siyang tumitig kay Marcos. Ang lalaking to na kaninang umaga lang hinagkan siya bago pumasok sa trabaho ay siya ring lalaking narinig niyang tumatawa habang nag-aagaw buhay siya sa wasak na sasakyan. I don't know you. Pareho kayong estranghero sa akin? Garalgal ang boses na sabi niya habang tumutulo ang luha sa mga mata.
Please lumabas kayo, nahihilo ko. Evelyn? Susubukan pa sana ni Marcos magsalita pero kinaladkad na ito ng mga tauhan ni Liam palabas ng pinto. Ang huli niyang nakita ay ang nanlilisik na mga mata ni Marcos na tila nangangako ng ganti. Nang sumara ang pinto, tanging si Liam na lang ang natira. Umupo ito sa tabi ng kama, sapat na, malapit, para maamoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang halo ng sandalwood at panganib. Alam kong di ka nawala ng alaala, Evelyn. Pabulong na sabi ni Liam. Natigilan ang buong katawan niya. Paano nito nalaman? Pinindot nito ang play button. Ang boses na narinig ay sariling boses niya. 3 buwan ang nakakaraan. Liam, kung may mangyari man sa akin, kunin mo ang lahat. Huwag mong hahayaang makuha ni Marcos ang mana ko. Protektahan mo ko. Napatitig siya sa recorder. Di niya matanda ang ginawa niya ang tawag na yon, o baka naman ang Evelyn na kausap ni Liam ay hindi ako. May laro tayong tatapusin, Evelyn, dagdag ni Liam. Gusto mong maghigante, pues tutulungan kita. Pero sa ilalim ng mga kondisyon ko, mula ngayon mananatili ka sa poder ko bilang Mrs. Vance. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara. Si Evelyn na akala ay siyang nanggagancho ay tila naging pyesa sa isang mas malaking laro ng chessboard. Hindi sa pamilyar na mansyong tinayo nila ni Marcos dinala si Evelyn, kundi sa isang engkantadong estate sa tuktok na isang burol na papalibutan ng matatayag na pader at mga armadong gwardya. Ang Vance Manor. Ang bawat sulok ng bahay gawa sa marmol at kristal, ngunit para sa kanya bawat kislap nito tila talim na nagbabanta sa kanyang buhay. Welcome home, Evelyn. Malamig na sabi ni Liam habang tinutulak ang kanyang wheelchair tungo sa gitna ng malawak na foyer. Home? Lumingon siya sa paligid. Liam, sinasabi mo na dito ako nakatira, pero wala akong maalala kahit ang sulok ng bahay na to. Uminto ang lalaki, lumuhod sa harap niya. Dahil ang mga alaala mo sa bahay na ito ay ang mga alaalang pilit mong binaon bago ka nanilang ni Marcos. You chose to leave Evelyn. You chose him over me. And look where that got you. Halos pumanaw ka sa bangin. Nanatili siyang tahimik. Sa loob-loob niya ay nagtatalong kanyang isipan. Imposible. Kung nakatira ako rito noon, bakit wala akong makitang kahit anong bakas sa mga lumang litrato ko? Dalhin niyo siya sa kanyang silid. Utos ni Liam sa isang matandang mayordoma na kanina pa nakatayo sa gilid. Nang makarating sa itaas, halos maputol ang hininga niya. Ang silid, eksaktong kopya ng kanyang paboritong disenyo. Mula sa mga kortinang kulay emerald hanggang sa amoy ng lavender na nakakapagpatahimik sa kanya. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ibabaw ng vanity mirror ay may isang portrait. Hindi yon litrato kundi isang painting. Siya ang nasa larawan. Ngunit ang suot niya ay isang pulang gown na hindi niya binili. At sa kanyang leeg, nakasabit ang isang kwintas na may pendant na hugis-susi. Isang alahas na wala sa kanyang koleksyon. Ma'am, ito na po ang inyong mga gamit. Wika ng mayordoma habang nilalapag ang isang bag. Nang makaalis ang matanda, mabilis siyang kumilos. Kahit masakit pa ang kanyang katawan, gumapang siya patungo sa closet. Binuksan niya ito at bumulaga sa kanya ang hanay ng mga mamahaling damit. Kinuha niyang isang gown na tinignan ng tag. Custom made for Evelyn Vance. Hindi maaari, bulong niya. Kailan ko ito pinagawa? Biglang may nahulog na maliit na diary mula sa loob ng isa sa mga coat. Mabilis niya itong pinulot. Sa unang pahina, nakita niyang sariling sulat kamay. Marcos is watching. I cannot stay in the legal office anymore. Liam is the only one who can hide the truth. If I don't survive this, look for the key inside the piano. Nanginginig na ang mga kamay niya. Kung ang sulat na ito'y totoo, ibig sabihin matagal niya nang alam na papasnangin siya ni Marcos. Pero bakit di niya ito maalala? O baka naman ang aksidente ay nagdulot na higit pa sa pisikal na sugat. O baka may mas malalim pang sabuatan kung bakit 2 buhay ang tila pinagsasabay niya. Isang kalabog mula sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumukas ito at pumasok si Liam. May dala tong baso ng alak. Nakita mo ba ang hinahanap mo? Tanong nito habang ang mga mata ay nakapako sa diary na hawak niya. Hindi siya sumagot, sa halip. Tumayo siya ng tuwid at tinitiis ang hapli ng kanyang mga sugat. Sino ka ba talaga sa buhay ko, Liam? Kung asawa kita, ba't hinayaan mo mapunta ako kay Marcos?
Kagad lumapit ang binata at mabilis siyang sinandal sa pader. Pinatong ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo niya. Dahil yon ang plano mo, Evelyn? Bulong nito sa kanyang tenga, ang boses puno ng mga panganib na pagnanasa at galit. Pinagamit mong sarili mo bilang pain para mahuli ang mga taong pumaslang sa mga magulang natin. Pero nagkamali ka. Nahulog ka sa sarili mong bitag. At ngayon, kailangan kong bawiin ng sakin. Kahit kailangan ko pang sunugin ang buong mundo ni Marcos. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang malamig na bagay na dinikit ni Liam sa kanyang palad. Isang maliit na susi. Gamitin mo yan para buksan ang katotohanan. Pero tandaan mo, Evelyn, kapag nalaman mo ng lahat, wala nang balikan. You are mine now, in every sense of the word. Iniwan siya mag-isa ni Liam, ngunit ang mga huling salita nito, tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. Habang hawak ng susi, tumingin siya sa grand piano sa sulok ng kwarto. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol kay Marcos. Ito ay naging isang pasikot-sikot kung saan ang bawat pinto ay may katumbas na dugo. Ang gabi ay tila mas lalong dumidilim sa loob ng mansyon. Hawak ang maliit na susing bigay ni Liam, tinitigan niya ang grand piano na gawa sa makintab na ebony wood. Parang isang dambana sa gitna ng silid, tahimik, misteryoso at nagtatago ng mga sagot na maaaring bumasag sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Nanginig ang kanyang daliri, sinusuri bawat bahagi ng instrumento. Hindi ito isang ordinaryong piano. Hinanap niya ang maliit na butas na binanggit sa diary. Matapos ang ilang minutong pagkapkap, naramdaman niya ang isang bahagyang nakausli sa ilalim ng keyboard bed. Isang maliit na keyhole na halos di makikita. Click! Kasabay ng tunog na yon ang bahagyang paggangat ng isang hidden panel sa gilid ng piano. Sa loob may nakatagong isang envelope na kulay abo at isang digital voice recorder. Mabilis niyang binuksan ang envelope. Bumulaga sa kanya ang mga larawan. Hindi ang mga litrato nila ni Marcos, kundi mga larawan niya kasama si Liam sa iba't ibang bansa. Sa Paris, sa ilalim ng Eiffel Tower, nakangiti siya habang nakayakap sa kanya si Liam. Sa Italy, nakasuot siya ng isang puting dress habang magkakahawa kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Hindi ito maaari, bulong niya. Wala akong matandaan na pumunta ako sa mga lugar na to. Ngunit ang mas kinagulat niya ay ang sumunod na dokumento, isang surrender of rights na pinumado ni Marcos. Ayon sa papel, binayaran ni Liam si Marcos ng 5 bilyong piso para pakasalan at bantayan siya sa loob na 5 taon. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang buong buhay kay Marcos, ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang kasal. Lahat ng sakripisyo niya ay isa lang palang transaksyon. Isang negosyong pinagtulungan ng dalawang lalaking to. Pinindot niya ang play sa voice recorder. Evelyn, kung naririnig mo to, ibig sabihin na bigo ang plano ko. Ang boses ay sa kanya pero mas matapang at mas malamig. Si Marcos ay nagtaksil. Sinubukan niyang salohin ang mana ko sa halip sundin ang utos ni Liam. Pero tandaan mo, huwag kang magtitiwala kay Liam. Ginawa niya akong pain para makuhang katarungan ng pamilya niya. Dalawa silang demonyo, Evelyn, gumising ka. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabilis niyang tinago ang mga gamit sa ilalim ng kanyang unan at bumalik sa pagkakaupo sa wheelchair, ngunit huli na. Nakatayo na sa may pintuan sa Liam at ang mga mata nito nakapako sa nabukas na panel ng piano. Ang araw na ito ay isang bagyong paparating. Mabilis ka talagang matuto, Evelyn. Malamig na wika nito habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Sabi ko na nga ba, ang instinct mo bilang isang top-tier lawyer hindi mabubura ng kahit anong aksidente. Niloko niyo ako, sigaw niya at di napigilan ng emosyon. Binili mo ako kay Marcos. Ginawa niyo akong parang pag-aari na pwedeng pagpasapasahan. Sino ba talaga ako sa inyong dalawa? Huminto si Liam sa tapat niya. Hinawakan ng magkabalang armrest ng wheelchair niya. Hindi ka lang basta pag-aari, Evelyn. You are the weapon I spent years sharpening. Bulong nito. Pero ang sandatang ginawa ko natutong magmahal sa kaaway. Minahal mo si Marcos kahit alam mong trabaho lang lahat. Kaya't nang subukan ka niyang paslangin, hindi lang ikaw nasaktan. Ako ang unti-unting pumapanaw. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Isang malakas sa sampal ang binigay niya kay Liam. Ginamit niyong buhay ko, ang pamilya ko. Mabilis na hinawakan ni Liam ang kanyang pisngi at isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi nito. Galit ka? Mabuti.
Gamitin mo yung galit ni Evelyn dahil bukas, babalik tayo sa kuta ni Marcos. Kukunin natin lahat ng ninakaw niya at pagkatapos, magtutuos tayong dalawa. Mas lalong nilapit ni Liam ang labi sa tenga niya. Sa laro ng paghihigante, walang puwang ang luha. At mula ngayong gabi, ituturo ko sa iyo paano maging tunay na halimaw. Iniwan ni Liam ang silid na may tunog ng kandado mula sa labas. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Bitbit ang katotohanang ang buong pagkatao niya ay binuo lamang sa mga kasinungalingan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya ang biktimang na aksidente sa bangin. Siya na ngayon ang apoy na susunog sa kanilang lahat. Ang gusali ng De La Rey and Associates ay tila isang palasyong gawa sa salamin, nakatayo sa gitna ng Makati. Ito ang imperyong tinayo ng mga magulang niya, ang lugar kung saan siya naging reyna ng korte. Ngunit ngayong araw, habang lunan siya na itim ng Rolls Royce ni Liam, pakiramdam niya isa siyang sundalo papasok sa battlefield na punong-puno ng mga landmine. Remember the plan, Evelyn? Malamig na paalala ni Liam habang inaayos ang pagkakalapat ng tuxedo. You are the fragile amnesia wife. Let them underestimate you. Let Marcos believe he still has a leash on you. Tumingin siya sa labas ng bintana. Huwag mo akong diktahan, Liam. Alam ko kung paanong pasusunurin ng mga horado. Ang mga ahas sa loob, sila ang magiging unang biktima ko. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, bumulaga sa kanya ang kumpol ng mga reporter. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng amnesiac heiress ay kumalat na parang wildfire. Maingat siyang inalalayan ni Liam sa wheelchair. Isang eksenang pilit pinapakita sa mundo na ito ang kanyang tagapagtanggol. Pagpasok sa boardroom, ang tensyon ay agad sumalubong sa kanila. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Marcos habang kasamang board of directors. Katabi ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang dress, si Sofia, ang dati niyang matalik na kaibigan at assistant. Evelyn! Maagang tumayo si Marcos. May kasama pang pilit ng ngiti at peking luha sa mga mata. Salamat sa Diyos at dinala ka rito ni Mr. Vance. We were just discussing the future of the firm. The future? Mahinang tanong niya. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sino ka? At bakit ka nakaupo sa upuan ko? Napaigtad si Sofia. Evelyn, it's me, Sofia. I'm just helping Marcos to manage things while you are unwell. Unwell? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan niya. Kagat siyang lumingon kay Liam. Sabi mo asawa kita. Sabi naman ng lalaking to siyang asawa ko. At ang babaeng to parang mas alam pang pasikot-sikot sa opisina ko kaysa sa akin. Yan ang dahilan kung bakit kami nandito. Ani Liam. Ang boses ay umalingaw sa buong silid, dahilan para tumahimik ang lahat. I'm here to exercise my rights as the majority shareholder of this firm. Rights that were transferred to me by Evelyn herself before the accident. Kita niyang napatayo si Marcos sa galit. That's a lie. I have the power of attorney. Evelyn sided over me. Pinirmahan ko ba yon? Inosenteng tanong niya. Kailan? Nung gabing balak mo kung pastingin sa kalsada? Biglang natahimik ang buong boardroom. Ang mga members ay nagkatinginan habang ang mukha ni Marcos ay unti-unting nawala ng kulay. What are you saying, Evelyn? You are confused. The trauma is making you say crazy things. Nauutal na sabi ni Marcos habang mabilis na lumalapit sa kanya. Honey, let's go home. You need rest? Ngunit bago pa man mahawakan ni Marcos ang wheelchair, hinarang na to ni Liam. Don't touch her. Babala ng binata rito. Mula ngayon, ang firm na ito ay sasailalim sa forensic audit. Lahat ng transaksyong ginawa mo, Marcos, sa nakalipas na 5 taon, hihimayin ko. And Evelyn, she will stay in this office. Magtatrabaho sa tabi ko. If you have a problem with that, you can talk to the army of lawyers. Tumingin siya kay Marcos at Sofia. Nakitang takot sa kanilang mga mata. Ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tamis ng paghihigante. Marcos? Tawag niya sa mahinang boses. Lumingon ang lalaki. Bakit may amoy ng dugo sa kamay mo? Napaatras si Marcos at tila nakakita ng multo. Di niya alam kung ang Evelyn na kaharap niya ay ang mahinang asawa na balak nitong dispatchahin o ang halimaw na binuo nito sa pamamagitan ng kataksilan. Nang makaalis ang board, naiwan sila ni Liam sa gitna ng silid. Masyado kang agresibo, Evelyn. Puna ng lalaki, pagkaman may halong paghanga sa tono. You are playing with fire. Hindi, Liam. Sagot niya habang tumatayo mula sa kanyang wheelchair. I am the fire.
at sisiguraduhin kung bago matapos ang buwan na to, abo na lang ang matitira sa kanila. Ang opisina ni Evelyn ay tila naging isang malamig na kuta. Sa kabila ng marangyang dekorasyon, ramdam ang bigat ng mga sekretong nakabaon sa bawat sulok nito. Habang nakaupo siya sa swivel chair, pinagmamasdan niya ang mga CCTV footage na palihim na pinalagay ni Liam sa buong gusali. Gusto mong makakita ng palabas, Liam? Tanong niya habang nakatitig sa monitor. Lumapit sa kanya si Liam. May dalatong baso ng scotch. Tumayo sa likuran niya habang ang mga kamay marahang pumatong sa balikat niya. Ipakita mo sa akin kung gaano kakalupit, Evelyn. Sa screen makikita sina Marcos at Sofia sa loob na isang tago at madilim na storage room ng firm. Nagtatalo ang dalawa. Baka sa mukha ni Sofia ang takot habang si Marcos ay tila isang asong pabalik-balik sa paglalakad. Sabi ko sa iyo, Marcos, dapat tinapos mo na siya nung gabing iyon. Mulyaw ni Sofia sa video. Ngayon bumalik siya kasama sa Liam Vance. Kapag nalaman nilang tungkol sa mga peking account, pareho tayong mabubulok sa kulungan. Manahimik ka, sagot ni Marcos, sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Sofia. Hindi niya alam ang totoo. Amnesia siya, di ba? Gagamitin natin yon, pero si Liam, kailangan nating humanap ng paraan para mawala siya sa eksena. Maya-maya in-off niyang monitor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Amnesia? Pwes yun ang alas ko. Anong balak mo? Tanong ng lalaki. Hahatiin ko sila, ani rito. Ang kataksilan parang anay, Liam. Kapag sinuman mong sirain ng pundasyon, kusa tong guguho. Nang hapon din niyo ako pinatawag niya si Sofia sa opisina. Pumasok ang babae na tila isang maamong tupa, ngunit alam niyang sa loob nito ay isang ahas na handang manuklaw. Evelyn, pinapatawag mo raw ako? Tanong ni Sofia. Pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses. May nahanap akong dokumento sa safe ni Marcos. Alam mo bang may inihahanda tong flight ticket papuntang Switzerland? Pero isa lang ang ticket. Napatitig si Sofia. Ano? Isang ticket lang? Oo, pagpapatuloy niya, habang dahan-dahang lumalapit sa kaibigan. Ang sabi ni Marcos sa akin kanina, naalala ko na raw ng bahagya na ikaw raw ang nagmamaniobra ng mga pondo ng firm. Sabi niya gagamitin kanyang fall guy kapag uminit ang investigasyon ni Liam. Hindi magagawa ni Marcos yun. Mahal niya ako, sigaw ni Sofia. Mahal? Tumawa ng mahina si Evelyn, isang tawang walang emosyon. Sofia, pinagpalit niya ako sa iyo para sa pera. Ngayong pera nang nakadaya, tingin mo ba? Hindi kanya ipagpapalit sa sariling kaligtasan? Look at this. Nilapag niya ang isang peking bank transfer document na ginawa ni Liam. Nakasulat lahat ng nawawalang pondo ay direktang pumasok sa account na nakapangalan kay Sofia. Idinidiin ka na niya, Sofia. Habang ikaw nananatili sa tabi niya, lalo kang lumalapit sa bitayan. Pero kung tutulungan mo ko, kung ibibigay mo sa akin ang ebidensya ng pagtatangka niya sa buhay ko, baka mailigtas kita. Naiwang tulala si Sofia sa gitna ng opisina. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sa labas, nakasandal si Liam sa pinto at pinapanood ang lahat. You are a natural, Evelyn. Anito nang makaalis na si Sofia. Nagawa mong pagmukhain ng katotohanan na isang kasinungalingan? At ang kasinungalingan ay naging katotohanan. I learned from the best, didn't I? Matapang na sagot niya sa lalaki. Lumapit siya kay Liam. Hinawakan ang kwelyo ng tuxedo nito. Pero wag mong isipin na dahil ginagawa ko to, kakampi mo na ako. Kapag natapos na ako kay Marcos, ikaw naman ang tatanungin ko tungkol sa marriage contract na yon. Gawin mo ang gusto mo, Evelyn. Suungin mo ang lahat, pero tandaan mo, sa dulo ng apoy na ito, ako lang ang tayong matitira para sumulo sa'yo. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng dumadaloy sa hangin. Ngunit bago pa humantong sa ibang sitwasyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa opisina ni Marcos. Ang gera sa pagitan ng mga traidor ay nagsimula na. Ang sigawan mula sa opisina ni Marcos ay umalingaw-ngaw hanggang sa hallway. Para kay Evelyn, bawat hiyaw ng kanyang mga kaaway ay tila isang magandang musika. Nakatayo siya sa labas ng pinto kasama si Liam na tila isang anino na laging nakabantay sa kanya. Nagsisimula na silang matalo, bulong niya. Sa loob, narinig nila ang kalabog ng mga gamit na nababasag. Walang hiya ka, Marcos? Sigaw ni Sofia. Akala mo ba hindi ko alam? Isang ticket lang binili mo. Ipapahuli mo ko sa mga polis para maligtas ang sarili mo?
Ano bang pinagsasabi mo, Sofia? Nababaliw ka na ba? Rinig niyang bulyaw ni Marcos. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Si Evelyn ang nagsabi sa'yo, di ba? Pinaglalaroan ka ng babaeng yan. Huwag mo kong niloloko, Marcos. Nakita ko mga dokumento. Lahat ng pirma ko sa mga peking vouchers, ikaw ang nagutos. Pero pangalan kong nakataya, sinadya mong lahat. Isang malakas sa sampalang sumunod. Pagkatapos ay ang hagulhol ni Sofia. Maya-maya pa binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Bumulaga sa kanya ang magulong silid. Nakatayo si Marcos sa gitna, hingal sa galit, habang si Sofia ay nasalampak sa sahig, hawak ang namumulang pisngi. Oh, did I interrupt something? Inosenteng tanong niya habang dahan-dahang naglalakad papasok. Ang wheelchair iniwan niya sa labas. Evident ang babaeng to nababaliw na. Turo ni Marcos kay Sofia. Inaakusahan ako ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Talaga, Marcos? Pero ba't tila mas naniniwala ko sa takot ni Sofia kaysa mga paliwanag mo? Lumingon siya kay Sofia at nag-abot ng panyo. Sofia, sabi ko naman sa'yo, sa mundong to ang tayong mapagkakatiwalaan mo lang ay sarili mo at siguro ako. Dahil ako lang may kapangyarihang di ka ipakulong kung bibigay mo sa akin ang kailangan ko. Anong ibibigay? Sigaw ni Marcos at akmang susugurin siya. Ngunit bago to makalapit, isang kamay ang mablot sa welyo nito. Sa isang iglap, sinandig ni Liam si Marcos sa pader. Subukan mong hawakan siya, Marcos, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng gusaling to ng humihinga. Malamig na banta ni Liam. Nanginginig na tumayo si Sofia. Ang kanyang pag-ibig kay Marcos napalitan ng purong puot. Evelyn, ang dashcam. Ang dashcam na sasakyan ng gubing iyon, hindi yun nawala. Tinago ni Marcos ang memory card sa loob ng vault sa bahay ninyo. Nandun ang footage ng SUV na bumangga sa'yo. At ang boses niya sa radyo habang inuutusan ng driver. Natigilan si Marcos. Sofia, tumahimik ka. At ang lason? Dagdag ni Sofia. Ang gamot na iniinom mo gabi-gabi, Evelyn, hindi yun vitamins. Unti-unting pinahihina ang puso mo para magmukhang natural ang pagmanaw mo kung di ka man napuruhan sa aksidente. Naramdaman niya ang panlalamig ng buong pagkatao. Alam niyang masama si Marcos pero di niya akalain na ganon ito kadesperado. Gabi-gabi siyang hinahagka ng lalaking to matapos siyang painumin ng lason. Lumapit siya kay Marcos. Sa pagkakataong to, hindi niya na naitago ang kanyang alaala. Salamat sa impormasyon, Sofia. Sabi niya na di inaalis ang tingin sa lalaki. Marcos, naalala mo nung sinabi ko sa'yo hindi kita iiwan? Nagkamali ako, iiwan kita. Pero hindi sa paraang gusto mo. Iiwan kita sa isang madilim na selda kung saan bibilangin mo bawat segundong kinuha mo sa akin. Evelyn, please, mahal kita. Pagmamakaawa ni Marcos. Isang malakas sa sampalang binigay niya, sapat para mapailing ang mukha ni Marcos. Huwag mong dungisan ang salitang mahal gamit ang madami mong bibig. Maya-maya, tumingin siya kay Liam. Kunin mo ang memory card at tawagan ng mga polis. Ayoko lang makita ang mukha ng mga taong to sa kumpanya ko. As you wish, my queen, sagot nito. Habang kinaladkad ng mga gwardya si Marcos at Sofia palabas, naiwan sila ni Liam na tahimik sa opisina. Napahawak siya sa mesa at nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ng katotohanan ay tila bundok na gumuho sa kanya. Lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likod. Tapos na ang unang bahagi, Evelyn. Nakuha mo ng hustisya laban sa kanila? Humarap siya rito habang ang mga mata ay puno ng luha. Hustisya? Kalahati pa lang to, Liam. Dahil alam nating dalawa, hindi lang si Marcos ang may kasalanan sa akin. Sino ka ba talaga? At bakit mo ko binili sa kanya 5 taon ang nakakaraan? Ang katahimikan ni Liam ay nagbigay ng panibagong uri ng kaba sa kanya. Ang totoong gera, tila magsisimula pa lamang. Hindi sa mansyon dinala ni Liam si Evelyn pagkatapos ng kaguluhan sa opisina. Sa halip, tinahak nilang daan tungo sa isang abandonadong lighthouse sa baybayin ng Batangas. Isang lugar malayo sa ingay ng syudad at mapanuring mata ng media. Bakit tayo nandito? Tanong niya habang nakatayo sila sa balkonahe ng parola. Nakatanaw sa rumaragas ang alon sa ibaba. Dito tayo unang nakita, Evelyn. Hindi sa isang party, hindi sa korte, kundi sa libing ng mga magulang mo 15 taon ang nakakaraan. Ano bang sinasabi mo, Liam? Bata pa ako noon. Ang alam ko, pumanaw sila sa aksidente sa dagat. Hindi yun aksidente, pagtatama ni Liam.
Ang mga magulang mo at magulang ko magkasosyo sa negosyo, pero trinaydor sila ng isang tao. Isang taong ginamit ng tatay ni Marcos para itumba ang mga haligi ng ating pamilya. I was there, Evelyn. Nakita kong paano lumubog ang barko nyo, kasabay ng isang lifeboat. Ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Kung ganun, bakit si Marcos? Bakit mo ko hinayaang mapunta sa kanya? Humarap si Liam habang ang mga mata puno ng pait at pagsisisi. Dahil ang marriage contract na hawak ko, yan ang huling hiling ng tatay mo bago malunod. Pinangako ko sa kanyang poprotektahan kita, pero nung panahon yun wala akong kapangyarihan. Walang pera. Si Marcos ang lumapit sa'yo. Binuo ang sirang puso mo habang ako nagpapakahirap sa trabaho para bumangon mula sa abo. Nang malaman kong balak kong pakasalan ni Marcos, nalaman ko rin ang totoo, na ito ang gagamitin ng ama nito para makuhang mano mo at tuluyang burahin ang ebidensya ng krimen laban sa ating mga magulang. I tried to stop you pero di ka naniwala sa akin. Kaya binili mo ko. Binayaran mo si Marcos para manatili sa tabi ko, Aniya. Binayaran ko siya para bantayan ka, Evelyn, hindi para saktan ka. Akala ko, kung bibigyan ko siya ng sapat na pera, titigil na siya. Akala ko magiging ligtas ka kapag inayos kong pagbagsak ng kanyang ama mula sa likod ng eksena, pero nagkamali ako. Ang kasakiman ni Marcos walang hangganan. Ginamit niyang pera ko para planuhin ang pagpanaw mo. Napahawak siya sa railings ng parola. Ang buong buhay niya, isa palang seri ng mga transaksyon at proyektong hindi niya hiningi. Bakit ngayon mo lang sinabi lahat? Dahil ang Evelyn na minahal ko noon masyadong mabuti para sa mundong to. Kailangan mong maranasan ng kataksilan para maging matapang, para handa ka sa huling hakbang ng ating paghihiganti. At anong huling hakbang na yon? Ang ama ni Marcos, sagot nito. Si Don Jaime, siyang utak ng lahat at bukas sa kanyang ikapitumpong kaarawan, iimbita niya ang buong alta sa syudad. Doon natin siya tatapusin. Biglang lumapit si Liam at tinagkad siya sa labi. Hindi ito isang hagka na puno ng desperasyon, pag-ibig at panganib. Ito ay isang hagka na hindi para sa isang huwad na asawa, kundi para sa isang babaeng matagal na nang hinihintay na magising. Sa gitna ng ginagawa nila may napansin siya sa bulsa ng coat ni Liam, isang maliit na recorder. Palihim niyang kinuha habang nakayakap sa lalaki. Nang humiwalay sila, tumingin siya sa madilim na dagat. Alam niya ang bawat salita ni Liam ay maaaring totoo, pero alam din niya sa dalawang ito lahat may sariling agenda. Liam Vance, bilyonaryong nagligtas sa akin o bilyonaryong gumawa sa akin para maging perpektong pumuslang? Handa na ako, habang mahigpit na hawak ang recorder sa loob ng kanyang palad. Sa kabilang banda, ang manso ni Don Jaime ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Bawat panauhin nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. Tila mga maskarang ginto na nagtatago sa mga bulok na sikreto. Ngunit lahat ng atensyon na pako nang bumukas sa malaking pinto at pumasok si Evelyn. Nakasunod siya kay Liam suot ng isang hapit na emerald green gown na tila balat ng isang ahas. Ang kanyang bawat takbang may otoridad. Wala na ang wheelchair, wala nang bakas ng kahinaan. Huminga ka ng malalim, Evelyn. Bulong ni Liam sa tabi habang ang kamay nakapulupot na mahigpit sa kanyang bewang. Tonight, the prey becomes the predator. Sa dulo ng bulwagan nakita nila si Don Jaime, ang matandang leon na may hawak ng kapangyarihan. Katabi si Marcos na bagaman nakalabas sa kulungan gamit ang piyansa. Kita niya ang takot sa mata nito nang makita siya. Don Jaime, bati ni Liam nang makalapit sila. Happy 70th birthday. May dala kaming regalong hindi niyo malilimutan. Tumawa ng paos ang matanda. Liam Vance at ang aking manugang. Akala ko hindi ka na makakalakad, Evelyn. Milagrong iyong paggaling. Hindi to milagro, Don Jaime, sagot niya sa matanda. Ito'y bunga ng pagnanais na makita ang taong sumira sa pamilya ko na lumuhod sa harapan ko. Pansin niya na tahimik ang paligid. Pati mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay huminto. Evelyn, ano bang pinagsasasabi mo? Pabulong na saway ni Marcos at pilit na humahawak sa braso niya. Umuwi na tayo. Marahas niyang tinabig ang kamay ni Marcos. Don't touch me. Alam ng lahat dito na ikaw ang nagutos na banggain ang sasakyan ko. Pero ang hindi nila alam ay kung sino ang nagutos sa'yo. Humarap siya sa mga panauhin at itinaas niya ang kanyang wine glass. Ngunit sa loob nito hindi alak ang laman.
kundi ang digital recorder na nakuha niya kay Liam, na ngayon ay konektado na sa sound system ng buong mansyon sa tulong ng mga hacker ni Liam. Maririnig sa recorder ang boses ni Don Jaime o malingaw sa paligid. Marcos, huwag kang maging malambot. Paslangin mo si Evelyn bago niya malaman ang tungkol sa mga dokumento ng kumpanya ng kanyang ama. Yan ang paraan para manatiling atin lahat, gaya na ginawa natin sa mga magulang na noon. Ang bulungan naging hiyawan ng gulat. Ang mukha ni Don Jaime kasing puti ng papel at ang kapangyarihang binuo ng ilang dekada gumuho sa loob ng ilang segundo. Kasalanan ito ng teknolohiya, sigaw ni Don Jaime. Pilit bumubunot ng armas mula sa kanyang bulsa. Papaslangin ko kayong dalawa. Ngunit bago pa ito maikasa ang armas, mabilis na kumilos si Liam. Isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa matanda. Kasabay nito ang mga waiter sa paligid ay naglabas ng badge. Sila ay mga NBI agents na palihim na dinala ni Liam. Don Jaime, Marcos, you're under arrest for the murder of the De La Reyna family and the attempted murder of Evelyn De La Reyna. Wika ng pinuno ng mga pulis. Habang pinoposasan ng mag-ama, lumapit siya kay Marcos. Yumuko at bumulong sa tenga nito. Naalala mo ba ang sabi mo nung gabing bumangga ako? Tapos na ang laro. Tama ka, Marcos. Tapos na ang laro. At talo ka? Nang mailabas ang mag-ama, naiwan ang katahimikan sa ballroom. Tumingin siya kay Liam. Ang tagumpay nasa kanyang mga kamay na, pero bakit parang may kulang? Nakuha na natin sila, Evelyn. Anito, you're free. Free? Tinignan niya ang recorder na hawak niya. May isang file pa ron na hindi niya narinig. Isang file na may petsang kahapon. Pinindot niya ito. Liam, tapos ng lahat. Kapag nakuha na natin si Don Jaime at ang mga shares ni Evelyn, lilipat sa pangalan ko ayon sa marriage contract na pinirmahan niya sa akin. Nung bata pa siya, she is just a tool, Liam. A beautiful tool. Ang boses sa recorder kay Liam. Mariin siyang napaatras. Ang puso ay muling tinusok ng maraming karayom. Ang lalaking akala niya ay nagligtas sa kanya, may sarili palang maitim na balak. Evelyn, let me explain. Huwag kang lalapit. Sigaw niya habang bumubunot ng maliit na patalim na nakatago sa hita niya. Sabi ko na nga ba? Walang pinagkaiba ang mga ahas sa leon. Pare-pareho kayong gustong sakupin ang buhay ko. Ang gabi ng selebrasyon na uwi sa isang madugong tagpo ng pagtataksil. Habang umalingaw pa rin sa isipan niya ang boses ni Liam sa recorder, ang pag-amin nitong isa lang siyang piyesa, tila gumuho ang huling piraso ng puso niya. Evelyn, makinig ka. Pinatapon kong recorder na yan dahil alam kong gagamitin niya ni Jaime para sirain tayo. Sigaw ni Liam, pilit humahakbang papalapit. Ang mukha nito ay baka sa matinding pag-aalala, ngunit sa mata niya, bawat emosyon nito ay isa lamang mahusay na pag-arte. Huwag kang lalapit, muling sigaw niya rito. Ang maliit na patalim sa kamay niya ay nanginginig, di dahil sa takot kundi sa galit. Huwag mo kong ituring na bata, Liam. Narinig ko ang boses mo. Narinig ko paano mo pinagpaplanuhan ang paglipat ng mga shares ko sa pangalan mo habang nagpapanggap kang tagapagligtas ko. Sa gitna ng tensyon, nawala ang mga ilaw sa buong mansyon at isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa gate. Ang mga tauhan ni Don Jaime na hindi pa nahuhuli ay gumawa ng huling pag-atake para iligtas ang kanilang amo. This is your chance, Evelyn. Isang boses ang bumulong mula sa dilim. Naramdaman niya ang kamay na humila sa kanya tungo sa isang tago at maliit na pinto sa likod ng entablado. Sa dilim, nakita niya ang anino ng isang babae, si Sofia. Bakit mo ako tinutulungan? Hingal niyang tanong habang mabilis silang bumababa sa fire exit. Dahil pareho tayong biktima na mga lalaking akala natin ay mahal tayo, sagot nito. Sumama ka sa akin kung gusto mo pang mabuhay. Kaagad na lang siyang tumango. Sa labas ng mansyon, mabilis silang sumakay sa isang lumang sasakyang nakatago sa kakahuyan. Habang humaharurot palayo, nakita niya sa side mirror ang figura ni Liam. Tumatakbo palabas ng mansyon, sinisigaw ang pangalan niya habang pinalilibutan ng apoy at usok. Hayaan mo siyang masunog sa sarili niyang mga kasinungalingan. Bulong niya sa sarili habang ang luha, sa wakas, pumatak sa kanyang mga pisngi. Dinala siya ni Sofia sa isang tagong apartment sa isang siksik na bahagi ng tondo. Malayo sa karangyaan ng Forbes Park, malayo sa kamera ng media. Dito ang tagapagmanay nag-iisang ordinaryong babae na nagtatago para sa kanyang buhay. Ligtas tayo dito? Ani Sofia habang iniaabot ang isang baso ng tubig.
Walang mag-aakala ng isang Evelyn de la Rhea mananatili sa lugar na ganito. Di nakinig si Evelyn. Mabilis niyang binuksan ang laptop na palihim niyang nakuha bago tumakas. Sinimulan i-trace lahat ng bank accounts ni Liam. Kung totoo ang narinig niya sa recorder, kailangan niyang unahan ng lalaki. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sofia. Buburahin ko ang impero ni Liam bago niya tuluyang makuha sa akin. Determinadong sagot niya. Anong akala niya? Isa lang akong kagamitan? Well, kakalimutan niya isang bagay. Ang mga tool na ginagamit para bumuo, maaari ring gamitin para manira. Ngunit habang nagtatype siya, may napansin siyang kakaiba sa mga files ni Liam. May mga folder na may pamagat na Evelyn Safety Protocol at De La Rhea Justice Project. Sa loob niyon ay isang mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng kayamanan ni Liam tungo sa pangalan niya. Isang dokumentong may petsa bago pang aksidente. Napatigil siyang bigla. Ang isipan muling naguluhan. Sino nagsasabi ng totoo? Ang audio recording na narinig niya sa gitna ng gulo o ang mga dokumentong nasa harap niya ngayon? Sofia, tawag niya rito. San mo nakuhang susi ng sasakyang ginamit natin? Di sumagot ang babae. Sa halip, isang malamig na dulo ng armas ang naramdaman niya sa likuran ng kanyang ulo. Masyado kang matalino, Evelyn. Sayang ka. Hindi si Liam ang nagtaksil sa iyo ngayong gabi. Ako. Dahil sa dulo ng lahat, ako lang dapat maging reyna ng De La Rhea Associates. Ang bitag muling sumara. Ngunit sa pagkakataong to, si Evelyn ay wala nang Liam na tatakbo pa para sa kanya. Kailangan niyang lumaban gamit ang sariling mga kamay. Ang amoy ng luma at maamag na apartment ay tila sumasakal kay Evelyn. Ngunit mas masakit pa sa amoy na yun ang malamig na dulo ng armas na nakadikit sa kanyang sentido. Si Sofia, ang babaeng akala niya'y huling kakampi ay nakatayo sa kanyang likuran. Ilagay mo ang mga kamay mo sa mesa, Evelyn. Utos nito. Isang maling galaw at hindi naaabot ang luha mo sa sahig. Bakit, Sofia? Akala ko ba biktima ka rin ni Marcos? Akala ko ba gusto mong maghigante? Napangisi ang babae. Evelyn, ang paghihigante para sa mga taong may nawala. Ako? Walang nawala. Dahil wala naman talaga akong pag-aari simula nung una. Lagi na lang ikaw, ang matalinong Evelyn, ang mayamang Evelyn. Ang Evelyn na pinag-aagawan ni Marcos at Liam. Pagod na ako maging anino mo. Pagod na ako maging assistant mo lang habang ikaw ang reyna. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinignan si Sofia diretso sa mga mata. Kaya ka nakipagtulungan kay Don Jaime? Ang recorder na narinig ko sa party, ikaw ang nag-edit noon, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Bingo! Ang galing mo talaga. Ginamit kong audio files mula sa lumang meeting ni Liam para gumawa ng peking pag-uusap. Alam kong oras marinig mo yun, tatalikuran mo siya. At pag mag-isa ka na, madali kitang maililigpit. Anito sa kanya. At anong mapapala mo? Kapag wala na ako, ang yaman ko ay mapupunta sa estado o mga legal na tagapagmana, hindi sa'yo. Muling panggigisa ni Evelyn, pilit hinahanap ang isang pagkakataon para makakilos. Yun ang akala mo. Bago tayo umalis ng mansyon, kinuha ko ang thumbprint mo habang wala kang malay. May mga dokumento kong hawak na naglilipat lahat ng shares mo sa isang gas company na akong may-ari. Kailangan ko lang ang bangkay mo na hindi na kailanman matatagpuan. Habang patuloy silang nag-uusap, nasirang bigla ang pinto ng apartment. Hindi pulis kundi isang grupo ng mga armadong lalaki na nakasuot ng itim ang pumasok. Ang mga tauhan ni Don Jaime na nakatakas sa party. Nagulat si Sofia at lumingon sa pintuan. Isang pagkakataong di niya pinalampas. Gamit ang kamao, malakas niyang sinuntok ang tiyan ni Sofia at hinablot ang armas nito. Nagpambuno ang dalawa sa sahig habang ang mga bala nagsimulang lumipad sa loob ng maliit na silid. Mawawala ka na, Evelyn? Sigaw ni Sofia, sinasakal siya. Hindi ngayong gabi. Gamit lahat ng kanyang lakas, tinulak niya ang babae tungo sa direksyon ng mga armadong lalaki. Isang putok ng armas ang umalingaw at tumama to sa balikat ni Sofia dahilan upang mapahiyaw to sa sakit. Mabilis naman siyang gumapang sa ilalim ng matibay na kahoy na mesa. Sa gitna ng laban, isang figurang mabilis na pumasok mula bintana. Sa isang iglap, tila isang bagyo, sumugod si Liam. Hawak ang sarili nitong armas. Isa-isa nitong tinumba ang mga tauhan ni Don Jaime. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Liam sa kinaroroonan niya. Evelyn, are you hurt? Hindi siya sumagot, sa halip,
Tinutok niya ang armas na nakuha niya kay Sofia sa dibdib ni Liam. Huwag kang lalapit. Hindi ko na alam kung sinong totoo sa inyong lahat. Evelyn, ang recorder, it was a fake. Sofia was working for Don Jaime all along. Paliwanag ni Liam. Hindi ito gumagalaw. Hinayaan ang dulo ng armas na nakadikit na sa puso nito. Paslangin mo na ako kung yun ang gusto mo, pero bangako ka. Naalis ka rito bago pa dumating ang backup nila. I have a car waiting outside. Tumingin siya kay Liam. Ang lalaking paulit-ulit tinataya ang buhay para sa kanya sa kabila ng lahat ng pagdududa niya. Dahan-dahan niyang binaba ang armas. Bakit, Liam? Bakit mo pa rin ako nililigtas patapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Lumuhod ang lalaki sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay. Dahil ikaw ang tayong katotohanan sa buhay ko, Evelyn. Lahat ng yaman, ang paghihigante, walang saysay lahat yon kung wala ka sa tabi ko. Ang ulan ay naging bagyo at tila nakikiramay sa bagsik ng damdamin nila ni Liam habang binabagtas ng madilim na kalsada tungo sa isang tago at matibay na kuta sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Ito ang Hacienda de Oro, ang huling taguan ni Don Jaime at ang sentro ng operasyon ng sindikatong pumaslang sa mga magulang niya. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Liam habang mahigpit na nakahawak sa manubela. Kapag pumasok tayo sa loob, walang kasiguraduhan na makakalabas tayong buhay. I can do this alone, Evelyn. You don't have to be a soldier. Hinarap niya ang lalaki habang ang kanyang mga mata walang bakas ng pag-aalinlangan. Hawak ang isang submachine gun na binigay ng lalaki. Pinaslang nilang pamilya ko, Liam. Sinubukan nilang gawing impyerno ng buhay ko. Di lang ako basta manonood sa gilid. Habang tinatapos mong laban ko, isang mabilis na tangulang sagot ni Liam. Then stay behind me at all cost. Gamit ang stealth technology ng sasakyan ni Liam, nakasulot sila sa unang layer ng seguridad. Ngunit pagdating sa mismong gate ng mansyon, kailangan gumamit ng kamay na bakal. Bumuhos ang bala mula sa mga gwardiya sa taas ng pader. Mabilis siyang tinulak ni Liam gamit sa likod ng isang makapal na haliging semento. Cover me! Lumabas siya mula sa pinagtataguan at nagpakawala ng bala tungo sa mga searchlight. Sa isang iglap, binalot ng dilim ang paligid, dahilan na marito ang mga kalaban. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Liam na parang isang anino. Isa-isang tinutumba ang mga gwardya na may katumpakan na nakakatakot panoorin. Nang makapasok sila sa main hall, bumalaga sa kanila ang isang hindi inaasahang tanawin. Si Don Jaime nakaupo sa isang dambuhalang upuan, tila haring naghihintay ng katapusan niya. Sa tabi nito ay si Marcos na ngayon mukhang balisa at may hawak na armas na nanginginig. Welcome home, Evelyn. Nakangiting sabi ni Don Jaime. Inaasahan ko ang pagdating ninyo, pero nilang lahat ng ebidensyang hinahanap ninyo, sinunog ko na. Hindi ebidensyang pinunta ko dito, Don Jaime. Aniyang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng hall. Bawat hakbang niya umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nandito ako para makitang takot sa mga mata mo bago mo lisanin ng mundong to. Evelyn, honey, please, let's talk about this. Pangingalam ni Marcos. Maaari pa nating ayusin to. I still love you. Love? Tumawa siya na mapait. Ang pagmamahal mo'y lason, Marcos. At ngayong gabi ang lason niyan babalik sa'yo. Maya-maya, biglang bumukas ang screen sa paligid ng silid. Pinakita ron ng isang live broadcast. Nanlaki ang mga mata ni Don Jaime. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng matanda. Akala mo ba papasok ako rito ng walang plano? Wika ni Liam. Hawak ang isang maliit na remote. Lahat ng usapan natin mula nang pumasok kami, ang pag-amin mo sa pagpaslang sa mga dalareya, ang pag-amin mo sa sindikato, lahat yan naka-livestream sa bawat news portal sa bansa. You are not just a criminal now, Jaime. You are a viral monster. Nagsimulang magkagulo ang mga tauhan ni Don Jaime sa labas sa pagdating ng mga helicopter ng gobyerno. Sa loob, nawalan na ng pasensya si Marcos, tinutok ng baril kay Evelyn. Kung mawawala man ako, isasama kita. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit siya at inaasahan ng hapdi ng bala, ngunit wala siyang naramdaman. Nang imulat ang mga mata, nakita niya si Liam, nakaharang sa kanyang harapan. Ang puting polo ay dahan-dahang nababahiran ng pula sa bahagi ng balikat. Liam! Sigaw niya. Bago pa makaasintang muli si Marcos, isang bala mula sa armas niya ang tumama sa braso nito, dahilan upang mabitawan nito ang sandata. Sa isang iglap, magulo ang lahat.
Pumasok ang mga special forces mula sa bintana at kisame. Sinalo na rin niya si Liam bago pa tuluyan bumagsak sa sahig. Bakit mo ginawa yun? Bakit? Sabi ko sa'yo, Evelyn. Hingal na sabi nito at pinipilit gumiti sa gitna ng sakit. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. Ikaw ang tanging tagumpay ko. Habang kinakaladkad ng mga otoridad sina Don Jaime at Marcos na nagpupumiglas, tanging sila ni Liam ang naiwan sa gitna ng sirang mansyon. Hawak niyang sugatang lalaki at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang tunay na bigat ng lahat. Ang paghihigante tapos na, ngunit ang laban para sa kalinabukasan ay tila nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay tahimik sa loob ng silid ni Liam sa ospital, ngunit sa isipan ni Evelyn may isang bagyong unti-unting kumakalma. Hawak ang isang lumang medalya na nakuha niya sa gamit ni Don Jaime, medalyang pag-aari ng kanyang ama. Sa likod nito ay may nakaukit na mensahe. Para sa akin nag-iisang bituin, Evelyn. Lahat ng gulo at pagdududa sa kanyang pagkatao, bunga lamang ng mapanlinlang na salita ni Marcos para guluhin ang kanyang isipan at sirain ang tiwala kay Liam. Evelyn? Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Si Liam, gising na ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmumulat at puno ng pagmamahal sa kabila ng panghihina. Nandito ka pa rin. Lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ng lalaki. Hindi ako aalis. Alam ko na ang totoo. Wala akong ibang kapatid. Lahat ng sinabi ni Marcos at Sofia ay bahagi ng kanilang huling laro para paghiwalayin tayo. Pinilit ni Liam gumiti. Patawad, kung kailangan ko pang dumaan sa gantong paraan para lang patunayan sa iyong ikaw lang ang mahal ko. Simula mga bata pa tayo, ikaw lang tayong tagapagmana ng puso ko. Huwag ka nang magsalita. Pag-aamo niya habang hinahagka ng kamay nito. Ang mahalaga tapos ng laban. Sina Marcos at Don Jaime hindi na makakalabas ng kulungan. Lahat ng ari-ari ang ninakaw nila ay formal na rin naibalik sa pangalan ko. At si Sofia? Tanong ni Liam. Sumuko na siya. Binigay lahat ng ebidensya laban sa mga De La Reyes kapalit ng kanyang testimonya. Sa wakas, Liam, malaya na tayo. Isang linggo ang mabilis lumipas. Habang inaalalayan niya si Liam na makalabas sa ospital, sinalubong sila ng mga tauhan ng kumpanya. Hindi bilang mga empleyado, kundi bilang mga taong may respeto at paghanga sa kanilang bagong CEO. Ngunit bago pa sila tuluyang makauwi, dinala ni Liam si Evelyn sa tapat ng kanilang pribadong hardin sa loob ng Vance Estate. Doon, sa gitna ng mga namumukadkad na rosas, lumuhod ang lalaki, kahit na may konting garot pa sa kanyang balikat. Evelyn, 5 taon kitang pinanood mula sa malayo. 5 taon akong naghintay para sa pagkakataong ito. Wika nito habang naglalabas na isang singsing na may dambuhalang brilyante. Wala nang kontrata, wala nang paghihigante. Gusto kitang pakasalan dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman hindi nasa bangko, kundi nasa tabi ko. Will you marry me? For real this time? Bumalot ang mga luha ng kagalakan sa mga mata niya. Tumango siya ng paulit-ulit at niyakap si Liam ng mahigpit. Yes, Liam. Yes. Ang hangin sa may bayan ng Batangas ay may hatid na kakaibang lamig, ngunit punong-puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak. Sa ibabaw ng isang burol natatanaw ang dambuhalang dagat. Ang dagat na dating naging simbolo ng kanyang pagkawala, ngayon saksi sa kanyang pagbabalik. Wala ng wheelchair, wala ng amnesia, wala ng takot. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng salamin sa loob ng isang puting kwarto. Suot ang isang ivory silk gown na tila humahaplos sa kanyang balat. Ang kanyang mukha, na dati balot ng pait, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng kanyang belo. Handa ka na ba, Evelyn? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Lumingon siya at nakita si Manang Rosa. Ang matanda nakangiti habang may luha sa mga mata. Ngayon, ikakasal ka na sa taong tunay na nagpahalaga sa iyo. Opo, Manang. Ngayon wala nang takot, sagot ni Evelyn. Makalipas ang ilang sandali nagsimula ng seremonya. Habang tumutunog ang marahang kanta ng biolin, dahan-dahang naglakad si Evelyn sa aisle na gawa sa mga damo at petals. Sa dulo ng altar naghihintay si Liam, nakasuot na isang midnight blue tuxedo. Nang makita siya nito, hindi na mapigilan ni Liam na mapaluha. Ang lalaking naging matatag. Ang bilyonaryong walang kinatatakutan na tila isang banta na nakakahanap ng kanyang kayamanan.
Matapos ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing, dumating ang sandali para sa kanilang mga panata. Evelyn, simula ni Liam. Hinihintay kita sa loob na 15 taon. Binabantayan kita mula sa dilim. Dahil akala ko yun ang tayong paraan para manatili kang ligtas. Pero tinuro mo sa akin ang tunay na kaligtasan wala sa pagtatago, kundi sa pagharap sa katotohanan. Pinapangako ko, bawat kabanata ng ating buhay, di na kita babantayan pa mula sa malayo. Hawak kamay na tayong haharap sa kahit anong unos. Ngumiti siya habang ang mga luha niya ay malayang pumapatak. Liam, akala kong buhay ko'y serye lamang ng mga transaksyon at paghihiganti. Pero ikaw ang nagturo sa akin ang pinakamagandang bawi sa tadhana ay ang piling maging masaya. Salamat sa pagtitiwala sa akin nung ako mismo ay walang tiwala sa sarili ko. Mula ngayong araw, ang tanging heiress na kilala ko ay ang tagapagmana ng iyong pagmamahal. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari, you may kiss the bride. Sa ilalim ng pagsabog ng mga kulay ng langit mula sa papalubog na araw, naglapat ang kanilang mga labi. Isang hagkan na nagbubura ng lahat ng sakit ng nakaraan. Epilogo. Tapos na ang laban sa korte. Si Don Jaime at Marcos ay nabubulok na sa loob ng selda, habang buhay pagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Kasalukuyan siyang nakasandal sa balikat ni Liam habang pinapanood ang mga bituin. Isang mahalagang aral ang tumatak sa kanyang puso. Ang tunay na yaman hindi matatagpuan sa mga titulo, ari-arian o dami ng taong napabagsak mo. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahan na magpatawad sa sarili at bumangon sa abo ng kataksilan. Ang paghihigante maaaring magbigay ng panandaliang katarungan, ngunit ang pag-ibig at kapayapaan ng loob lamang ang makapagbibigay ng tunay na kalayaan. Nagtapos ang kwento ni Evelyn de la Rhea hindi bilang isang biktima ng amnesia, kundi bilang isang reyna na may kontrol sa kanyang sariling tadhana. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing bituin na gumabay sa kanya tungo sa kanyang tunay na tahanan. Si Liam Vance, ang lalaking hindi kailanman sumuko sa kanya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Evelyn. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa aking munting kwento. Sana po ay patuloy niyo pa ring suportahan ang susunod kong mga istorya. Thank you po ulit and keep safe everyone.